Confession time po. May dahilan kung bakit ayaw na ayaw ko ng mga crash at mga fad diets. At hindi ito dahil natatakot akong mawalan ng pasyente. Halika kayo, pag-usapan natin yan. May dahilan talaga kung bakit ayaw na ayaw ko ng mga nakikitang mga crash diets niyan online. Sinasabi kasi ng iba na ayaw ko ng mga diets na mabilis magpapayat kasi mawawala daw ko ng pasyente. Pero katotohanan po, hindi yun ganoon. Mas dumarami nga kasi talaga ang mga pasyente ko dahil sa mga crash diets na yan saka sa mga fad diets na yan. Oo, bababa talaga yung timbang ninyo pero karamihan sa mga pasyenteng pumupunta sa akin na ginagaya yung mga nakikita nila online, bumabagsak ang enerhiya, nagugulo yung hormones nila at after 2 to 3 months, ayun, mas tumataba pa sila kaysa sa dati. Ang problema kasi sa mga crash diets na yan, ang itinuturo sa katawan ay ang mapunta sa survival mode. Bilang doktor, nakikita ko araw-araw ang epekto nito sa mga pasyente ko. Sa mga unang araw, tuwang-tuwa yung mga yan, ang gaan ng katawan, ang siyang tumingin sa salamin kasi nga ang bilis ng pagbaba ng timbang nila. Pero meron ding pagod, meron ding mga pasyenteng nakakaranas ng hilo, meron ding mga pasyenteng pagod na pagod nga, pagiging irritable, gutom na gutom, tapos yun nga, babalik yung mga timbang na nawala na at minsan, sumusobra pa nga. Yung survival mode na sinasabi ko, ang nangyayari dito, ganito. Bumabagal yung metabolismo ng pasyente, tapos kakapit sa taba for energy, tapos sisiguraduhin na ng katawan mo na sa mga susunod na araw, mag-iimbak yung katawan mo ng enerhiya in the form of fat. So kaya, parang nangyayari dyan, paulit-ulit na cycle. Parang ganito. Una, magda-diet tayo. Tapos, pag diet natin, papayat, bababa yung timbang. Tapos, babalik, tapos tataba ulit. Tapos, ang mangyayari niyan, mas magiging frustrated na sila kasi circle na yan ng circle o paulit-ulit na yan. At ang mas masakit pa dito, hindi naman tayo tinuturuan ng mga crash diets kung paano natin naalagaan ng katawan sa totoong buhay. Kapag ka may handaan, kapag ka may puyat na kinakailangan gawin, kapag ka stressed at kapag ka busy, hindi yan itinuturo ng mga crash diets na yan. At eto pa po ang totoo. Dapat ang mga dietary plans natin bahagi ng lifestyle at hindi parusa. Sa clinic natin, ang goal po natin ay hindi iyong mawala agad ng ilang kilo this month. Mas mahalaga ay kung paano natin masisigurado na hindi babalik sa pinag-umpasahan natin yan taon-taon. Kaya ngayon, January, simula ulit tayo. Imbis na tanungin mo ang sarili mo kung anong diet ang gagawin mo ngayong Enero o ngayong taon para mas mabilis, ang subukan mong itanong ay kung ano ang kaya mong gawin para nang sa ganoon, kahit hindi perpekto, sustainable. Ganyan. Kasi tandaan mo na hindi kinakailangan na pahirapan ang sarili para maging healthy. Ang kinakailangan mo lamang ay ang maging consistent sa mga bagay na kaya mong ulit-ulitin at gawin. At kung ngayon mo lamang ito nare-realize na paulit-ulit mo nang ginagawa taon-taon yung mga crash diets mo tapos walang nangyayari, eto ang good news kapatid. Hindi ka nahuhuli. Nasa tamang page ka na at nasa tamang mindset ka na. At ayun, as always, sana po ay mayroon kayo natutunan sa video na ito. Kung mayroon man, pakishare na po sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa po tayong matulungan. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-follow ka na sa page na to para naman makita mo agad ang mga susunod nating videos na gagawin ko. See you ulit next episode. Ingat!